Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Sana po ay nasa safe at dry na lugar kayo. Quick update lamang tayo dito sa Bagyong Uwan na naglandfall na nga po kaninang 9:10 ng gabi dito po sa areas ng Dinalungan, dyan po sa may Aurora. Dyan po yan nakita ng Pag-asa na naglandfall o yung kanyang pinakagitna ay dyan po dumaan. Again, ito pong bagyong si Uwan ay nasa super typhoon category na may taglay na lakas na hangin na nasa 185 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 230 kilometers per hour. Pero maya-maya lamang, in the next few hours, nakikita natin to ng bahagyang paghina. So, possible na nasa typhoon category na po ito sa mga susunod na oras hanggang mamayang madaling araw habang binabaybay itong mga kabundukan dito sa areas ng Central Luzon at Northern Luzon. Ito pong Caraballo at papunta nga dito sa areas ng Cordillera. So after po nitong maglandfall, dito po sa may areas ng Dinalungan, inaasahan natin na kikilos po yan pa northwest, papunta po dito sa mga areas ng Quirino at dito po sa itaas na bahagi ng Nueva Vizcaya, patungo dyan sa areas ng Benguet at palabas dito sa may West Philippine Sea by area ng Ilocos Region. Mamaya po yung early morning o mamayang madaling araw. At ito pong bagyong si Uwan ay kasalukuyan ngang didikit dito sa mga kabundukan. So, ang epekto po ng ating mga kabundukan nagkakaroon po yan ng parang slingshot effect or para pong nag-iiba yung direksyon ng ating mga bagyo kapag sumasabit sa mga bundok ng bahagya. So, may chance pa yung magwabol or magtaas baba. Ito pong ating mga track, ayan po yung ating reference point lamang ng center or gitna ng bagyo. Pero again, yung mga general area dyan ay yung pong maapektuhan ng pinakamalalakas na hangin na directly associated dito po sa Bagyong Uwan, yung kanyang eye wall at yung kanyang center winds. Maliban dyan, malaking bahagi pa rin po ng Luzon ang nakakaranas ng malalakas na pagulan at malalakas na bugso ng hangin para po dito sa Bagyong Uwan. So mag-ingat po tayo ngayong magdamag. Dahil ito po yung pinaka-critical times natin sa pagtawid dito pong Bagyong Uwan, particularly ito pong general area na ito na nasa gitnang bahagi ng Central at Northern Luzon. Sa lukuyan nga pong tumatawid, itong Bagyong si Uwan dito po sa areas ng Central patungo dito sa area ng Northern Luzon, papalabas nga dyan sa may area ng Ilocos Region. Yung ating bulto pa rin na malalakas na pagulan ay yung mga areas na malapit sa gitna nito. At ito pong areas ng eastern section ng Northern Luzon. At mag-shift po yan bukas kapag nakatawid na itong Bagyong Uwan dito naman sa kabila, sa may Ilocos Region. Pero ito pong malaking bahagi ng Central Luzon ay patuloy pong nakakaranas ng mga pagulan na directly associated dito po sa Bagyong Uwan. Ganun din po ang areas ng Metro Manila. Ito pong mga ilang bahagi ng Calabarzon, lalong-lalo ng area ng Quezon. Kasama po dyan ang Pulillo. Ito po again, yung ating tinatawag na isobars, nagpapakita po ng dikit-dikit na linya ng pressure na kung saan, pas dikit-dikit po is nakakaranas tayo dyan ng malalakas na hangin. So mas malakas po yung ating hangin dito po, malapit sa gitna ng bagyo. Papalapit nga po yan dito sa may Ilocos Region, sa area ng La Union, at Ilocos Sur area, palabas nga dito sa may West Philippine Sea. Pero again, ito pong malaking bahagi pa rin ng Northern Luzon, particularly yung mga areas na malapit sa gitna at ang itaas na bahagi ng Central Luzon. Doon yung ating pinakamalakas na hangin. Pero dito sa Metro Manila, ramdam pa rin po ang pabugso-bugsong hangin na dulot nitong Bagyong si Uwan. Ganun din po ang malalakas na bugso ng ulan. Nabawasan naman na yung ating mga pagulan dito sa ilang bahagi ng Bicol Region, sa mga areas na dinikitan ng Bagyong si Uwan, dyan po sa areas ng Catanduanes, ito pong mga areas sa Sorsogon, maging dito sa area ng Masbate. Ang malaking bahagi ng Visayas, nabawasan na rin po yung ating mga kaulapan dyan. Pero mostly yung inflow ng ating hangin, sumasabit pa rin dito sa mga areas ng Western Visayas and Mimaropa area. Possible din yung ating mga kalat-kalat na pagulan dyan. At meron din tayong mga possible na pagulan. Hindi natin nakikita masyado ito pong extreme Northern Luzon dahil meron po tayo dyang inflow ng hangin. At bukas nga, ito pong bagyong si Uwan ay nandito na sa may West Philippine Sea. Pero sasabit pa rin po dahil napakalawak po nito, ang kanyang kabuang diametro ay maabot pa rin po sa halos 1,600 kilometers. So sako pa rin po niyan ang malaking bahagi ng Luzon bukas kahit na nandiyan na po yan sa may West Philippine Sea. So yan muna ang pagtalakay natin ngayong gabi para dito sa Bagyong Uwan. Muli ako po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia. Balikan natin yan bukas. Mag-ingat po tayong lahat.